Si Deborah, pangatlong hukom ng Israel. Paano kung ang susunod na magdadala ng breakthrough sa pamilya mo ay ikaw? Paano kung ang sagot sa panalangin ng bayan ay isang taong tahimik lang na nakaupo sa ilalim ng puno? Sa panahon ng kaguluhan ng Israel, may isang babae na hindi nakasuot ng armor, hindi may hawak na espada, ngunit may hawak na salita ng Diyos. Ang pangalan niya ay Deborah. Sa aklat ng Book of Judges, Judges 4:5, si Deborah ay isang propetisa at hukom ng Israel. Araw-araw, nakaupo siya sa ilalim ng puno ng palma at doon lumalapit ang mga tao para humingi ng payo at katarungan. Hindi siya maingay, hindi siya naghahabol ng posisyon, pero siya ay nakikinig sa Diyos. Judges 4:4-5, KJV. And Deborah, a prophetess, she judged Israel at that time. And the children of Israel came up to her for judgment. Habang ang bayan ay inaapi ni Haring Jabin at ng general nitong si Sisera, nagsalita ang Diyos kay Deborah. Panahon na para lumaban. Tinawag niya si Barak at sinabi ang utos ng Panginoon, pero si Barak ay natakot. Sabi ni Barak, "Kung sasama ka sa akin, pupunta ako." Judges 4:8. Hindi dahil babae si Deborah kaya siya mahina, kundi dahil may presensya siya ng Diyos kaya may lakas siya. At sumama siya, dumating ang labanan, hindi dahil sa galing ng sundalo, kundi dahil sa kamay ng Diyos. Bumagsak ang hukbo ni Sisera. At gaya ng sinabi ni Deborah, ang karangalan ay napunta sa isang babae, si Jael. Pagkatapos ng tagumpay, hindi nag-selfie si Deborah. Hindi siya nag-post ng "Victory is mine." Umawit siya. Judges 5 ang awit ng papuri. Judges 5:2, KJV. Praise ye the Lord for the avenging of Israel. Ano ang mensahe sa atin? May mga Deborah pa rin ngayon. Mga taong tahimik lang pero malalim ang relasyon sa Diyos. Mga taong hindi naghahanap ng spotlight pero sila ang ginagamit ng langit. Jeremiah 1:5, KJV. Before I formed thee in the belly, I knew thee. Hindi ka aksidente. Hindi ka late. Hindi ka maliit. At 1 Corinthians 1:26-29, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Ang tunay na lakas ay nagsisimula sa pakikinig sa Diyos. Hindi kailangan maging mandirigma para magdala ng tagumpay, kailangan lang maging masunurin. Kapag ang puso mo ay nasa ilalim ng palm tree ng presensya ng Diyos, ang buong bayan ay pwedeng mabago. Baka ngayon nasa ilalim ka lang ng isang simpleng lugar. Walang nakakapansin, walang pumapalakpak, pero tandaan mo, doon sa ilalim ng puno nagsimula ang revival ng Israel. At baka, doon din magsisimula ang breakthrough mo. Kung na-bless ka, share mo ito sa isang Deborah sa buhay mo. O baka ikaw na yon. Please follow, share, and subscribe for more inspiring Bible study reels. Thanks and God bless!